Tulungan mo ako. Ako ang bahala sa'yo. Ibang klase ang amoy ng garden iyang puti. Gufan. May dala akong tinola para sa iyo. Sa mga muskulado mong katawan. Sayang lang na guard ka lang. Ginang Lee, magsalita ka ng maayos. Huwag kang magkunwari. Ang sahod mo kada buwan. Hindi sapat para makabili ako ng bag. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng 100,000 isang buwan. Ginang Lee, may asawa na ako. Mainitin ang ulo ng asawa ko. Ano? May asawa ka na? Nagbibiro ka ba? Hindi ka naman lumalapit sa mga babae. Saan galing itong asawa mo? Maniwala ka o hindi. CJ, kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, sa buong Northern City, wala kang matitirhan sa buong Northern City. Binibining Shen, ngayong gabi, alas 7, inayos ng matanda, na makipagkita ka sa panganay na anak ng Pay Group. Ano sa tingin mo? Hindi. Kumusta na ang investigasyon? Ang lalaki noong gabing iyon. Nahanap mo na ba siya? Pasensya na, Inner Shen. Shen, may masamang balita, nawawala ang Binibini. Ano? Hanapin siya. May premyo para sa asawa! May premyo para sa asawa! Shen Wanwan. Maliit na pasaway. Halika rito. Mami, kahit si Lola ay hindi na makatiis sa'yo, araw-araw kanyang inuutusan na magpakasal. Kung hindi ka pa mag-aasawa, mapapahiya ako sa kindergarten. Shen Wanwan, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nakausapin ang mami mo ng ganyan. So naalala mo palang mami mo ako. Kung bibigyan mo ako ng sapat na pagmamahal at oras, baka palampasin ko to. Pero laging nasa opisina ka. Hindi mo ako pinapansin kung buhay ako o patay. Mami, ayoko sa'yo. Hoy. Hulihin siya. Papaluan ko siya pag nahuli. Wanwan. Mga malulupit! Malulupit kayong lahat! Tumigil ka dyan, Wanwan. Hoy, tumigil ka. Nagnanakaw ng bata sa liwanag ng araw. Kailapag mo siya ngayon din, o tatawag ako ng pulis. Tumigil ka, Wanwan. Ay. Mami! Pamilyar ang amoy niya. Amoy ng garden niya. Siya kaya ang babae nung 6 na taon ang nakalipas? Nasaan ko kaya siya nakita dati? Anim na taon ang nakalipas. Nanirahan ka ba sa Green City Apartments? Kasama ang isang lalaki? Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang si nanay. Anak mo ba siya? Ilang taon na siya? 6 na taon. Bakit mo na itanong? 6 na taon. Sakto sa panahon noon. Kumusta naman ang tatay niya? Bakit kakaiba ang ugali nitong lalaking ito? Bigla na lang siyang nagtanong tungkol sa anak ko. Kidnapper ba siya o ano? Nasa ibang bansa pa ang dati kong asawa. Mukhang nagkataon lang. Pasensya na. Nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo. Mister? Gusto mo ba ng asawa? Ha? Oh, yan. Mga bata talaga. Ang sasabi ng kung ano-ano. Eh di ikaw na ang tatay ko! Hoy, oh, yan. MMHMM. Mga bata talaga. Ang sasabi ng kung ano-ano. Pasensya na talaga. Nagkaintindihan tayo. Nakita kong nagasgas ang kamay mo. Heto, kunin mo ito. Tatay! Hindi makapaglagay ng gamot si nanay ng isang kamay lang. Shen Wanwan. Ako si Gufan. Tulungan na kita dyan. Heto. Masakit ba? Wow, ang sweet naman. Dapat napagkasala si nanay at tatay ngayon. Tay, uwi na tayo ngayon. Para hindi na ako
Batang walang tatay. Ang cute-cute mo talaga. Ang ganda-ganda. Paano natiis ng dating asawa mo? Naiwan siya? Mukhang kailangan nga niya ng isang ama habang lumalaki siya. Siguro, panahon na para humanap siya ng ama. Mr. Go, baka maging diretsahan ako, pero kailangan ko talaga ng kasama para tulungan akong alagaan siya. Kung maaari, gusto kong pakasalan mo ako. Ha? Ako? Tama ba yon? Naku, gwapo. Lagi na lang tayong nagkikita. Ano, gusto mo? Gusto mo bang uminom kasama si ate ngayong gabi? Tigil mo na yan. Malinaw na yon. May asawa na ako. Sino? Siya. Asawa ko siya, at ito ang anak ko. Tulungan mo ako dito, at papayag ako sa proposisyon mo. Ate, ito ang tatay ko. Asawa ng nanay ko. Wala ka bang sariling asawa? Nanakawin mo yung iba? Ano nang ibig mong sabihin, asawa ng nanay mo? Nasa akin ang tingin sa kanya, kaya akin siya. Ang guwapo ng tatay ko. Paano naman magkakasabay ang isang matandang makapal ang makeup para sa kanya? Para kang palaka na gustong kumain ng karne ng gansa. Imposible! Ikaw na demonita, paano niya ako makakapantay? Project manager ako. Sa Shen Group. $2 milyong ang laman nitong card. Hindi mo pa nakikita ang ganoong kalaking pera. Sa buhay mo, di ba? Kunin mo ang pera at umalis ka na. Shen Group, bakit hindi ko alam na may project manager na tulad mo sa Shen Group? Mga taong tulad mo, hindi makakapasok sa pinto ng Shen Group. Kaya naman hindi mo alam. Sumama ka sa akin, at sisiguraduhin ni ate na mamuhay ka ng maganda. Umalis ka. Wala akong interes sa'yo, kahit kailan. Ayaw kong maniwala na hindi kita mapapasunod. Hulihin niyo siya, hulihin niyo siya. Ihatid siya sa kwarto ko ngayong araw. Hulihin siya, ipadala mo siya sa kwarto ko ngayon. Hayaan mong ulitin ko sa'yo. Wala talaga akong interes sa'yo. Ikaw, Parang hindi naman masama ang lalaking ito. Naisip mo na bang magpakasal? Kasi wala akong pera ngayon, at isa lang akong gwardya. Ayos lang. Hindi ko pinapansin ang pinanggalingan mo. Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Shen Zhaoyi. Isang simpleng empleyado lang ako. Nag-iisang magulang, diborsyada, at may anak ako. Pero ako, hindi ko kayang tiyakin ang ikabubuhay mo. Sa totoo lang, nangungupahan pa rin ako. Ayos lang. Pwede kang sumama sa amin. Malaki talaga ang bahay namin. Nasa Tanyefu ang bahay namin. Tanyufu, ito ang pinakamalaking bilya sa Longwo. Ang pinakamalaking bilya. 300 bilyon ang isang unit. Ikaw. Dati kaming nangungupahan malapit doon. Noong nakita niya ang mga bahay sa Tanyufu, nagustuhan niya talaga. Lagi niyang gustong bilhin ko para sa kanya. Pero hindi kaya ni Mommy. Ayos lang, ayos lang. Alam mo naman ang mga bata, hindi nila naiintindihan ang hirap ng pagbili ng bahay. Hindi nila naiintindihan. Hirap? Pero si Mommy ay may ilang... Hoy, ako, ilang taon na, mula nang makakita ako ng malaking bahay. Hindi maganda ang ekonomiya nitong mga nakaraang taon. Hirap na ako sa upa. Kaya bagay talaga tayo. Pwede tayong magsikap ng magkasama sa hinaharap. Kaya, nanay at tatay, kumuha na tayo ng marriage certificate na yon. Mag-asawa, lumapit kayo. Dito ako nangungupahan. Hindi siya malaki, pero malinis. Pasensya na, ito muna ang mapagtsatsagaan mo. Hindi. Okay lang talaga. Ako na ang maglilinis ng kwarto para sa'yo. HMM. Mami, bakit ka nagsinungaling kay Daddy? SHH. Test ito para sa bagong daddy mo. Paano kung subukan niyang nakawin ang pera ni Mommy? Anong gagawin natin? Kaya, pwedeng, tulungan mo si Mommy na itago ito. Sige. Honey, pwedeng tulungan mo akong maglagay ng body lotion. Hindi naman tama yon. Zhaoyi. Sobra naman. Ito. Anong problema doon? Kailangan kong mag-body lotion araw-araw. Kung hindi, paano magiging makinis ang balat ko? Tsaka, kung hindi mo gagawin para sa akin, sino pa ang gagawa?
Ngayon ay wedding night natin. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Bukas, dadalhin kita para makilala ang nanay ko. HMM. Sa wakas, umuwi ka rin. Maghapon kang gala ng gala. Ni piso, wala kang pinapadalang pera. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang asawa ko. Zhao Yi. Ito ang kapatid ko. Ito ang nanay ko. HMM. Asawa. Nen, nakikita kong lahat ng suot mo ay mamahaling brand. Ano ang trabaho mo? Nanay. Peke lang yan. Isa lang akong mababang empleyado sa isang kumpanya. Hiwalay na ako sa dati kong asawa. At may anak ako. Ano, Gufan, ikaw pa talaga ang nanligaw sa kanya? Isang dukhang gamit na. Ikaw nga, isa ka lang namang gwardiya. Sapat na ang kabiguan mo. Kayon, mag-aalaga ka pa ng anak ng iba? Nakakatawa. Kusa kaming nagpakasal ni Gufan. Kumusta naman ang bigay kaya at dote? Formalidad lang yan. Wala kang pakialam kung gusto namin yan o hindi. Ang kapal ng mukha mo. Magsalita sa nakatatanda sa'yo ng ganyan? Napakawalang galang. Per, ang pangit ng panlasa mo. Hindi naman siya pangit. Sa spa ng paa mo ba siya nakilala? Gucci. Ang kapal ng mukha mong magsalita sa kuya mo ng ganyan? Ang kuya mo ay magiging isang malaking boss balang araw. Ikaw, dyan sa labas, halos wala kang kinikita sa buong taon. At nakahanap ka pa ng asawang walang kwenta. Bagay na bagay kayo. 300,000 ang natalo ni Gucci sa sugal online. Nagmaneho ako para sa isang ride-hailing app tuwing alas 3 ng madaling araw para mabayaran ang utang niya. Kung hindi dahil sa akin, nasa kulungan na siya ngayon. Ang kapal ng mukha mong maghimagsi. Ikaw ang panganay na anak sa pamilya. Ang pagtulong kay Xiao Chai ay natural lang. Huwag kang umasa ng pasasalamat mula sa amin. Isang kapatid na adik sa sugal. Isang baliw na ina. Sa isang pamilyang katulad ninyo. Talagang trahedya niya yan. Ano ang problema namin? Tingnan mo naman si Gufan mismo. Wala siyang naabot sa edad niya. Isa pa ring hamak na gwardiya. Walang kwenta. Isang tunay na talunan. Ang mga anak ng iba ay pinatitira ang kanilang mga ina sa mga villa. Mamuhay ng marangya. Tingnan mo ang kahabag-habag mong sarili. Nagdala ka pa ng isang palamunin sa pamilya. Ikaw, Umalis na tayo. Iuuwi na kita. sasagutin mo ako. Sabihin ko sa'yo, kung aalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik pa. Yan mismo ang gusto ko. Pinakasalan ko si Zhao Yi, hindi para maging katulong ng pamilya ninyo. Matitiis ko ang pag-insulto ninyo sa akin. Pero ang insultuhan ng asawa ko? Hindi. Mula ngayon. Magkanya-kanya na tayo. Ang pagpili sa kanya bilang ama ng bata ay mukhang hindi naman masama. Umalis na tayo. Uuwi na tayo. Isang talunan, isang dukha, bagay na bagay. Pasensya na. Pinahirapan kita ngayong araw. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Kasalanan nila yun. Sila ang mga bulag. Hindi ka isang talunan. May ambisyon ka. At responsable ka. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Handa pala siyang suportahan ako. At tanggapin ako kung sino ako. Kahit na wala akong pera, hindi pa rin niya ako hahamakin. Kailangan kong tratuhin siya ng maayos. Napakabait sa akin ni Zhao Yi. Hindi ko siya pabibiguin. Buti na lang, may naipon akong pera. Noong mga taon ko sa militar, hindi na rin ako pwedeng magsayang ng buhay. Kailangan kong tiyaking mabuhay ng maayos si Zhao Yi. Baby, nasa sales office ako. Dali, pumunta ka rito. Hello. Ikakasal ka na? Hindi. Ano ba na nakikita mo sa kanya? Walang pera at walang koneksyon. TSK. Halos 30 na ako. Bukod pa riyan, gwapo naman siya. Kung hindi dahil sa iskandalong iyon, 6 na taon na ang nakalipas. May flight kang abutan kinabukasan. Pero ang lakas mo pa ring uminom. Naresolba ang krisis sa ibang bansa. Pero ikaw naman ang na-sideline. Nasa sales office ako. Pumunta ka kaagad.
Ano, dadalhin ako ni Gufan para bumili ng bahay. Ayan, sabi ko sa'yo, gusto kanyang pagbili ng bahay. Talagang pera mo ang habol niya. Zhao Yi, ano ang tingin mo sa isang ito? Gusto kong kunin ito bilang ating magiging bahay. Pinapanta mo ako rito, para lang bumili ng bahay para sa akin. Oo. Aba. Anong dala ninyong dalawa, Rito? Ang mga apartment dito, mahigit 100,000 kada metro ang presyo. Kahit ibenta ko kayong dalawa, hindi kayo makakabili. Ganito ba ang pagtrato sa mga customer? Iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng pagtrato. Mga basura tulad ninyo. Hindi karapat-dapat, sa magandang pakikitungo ko. Anong bahay ang bibilhin ko? Wala kang pakialam. Malamang hindi mo kayang bilhin. Kung kulang kayo sa down payment, lumuhod kayo, at mag-ukod ng 3 beses. Personal kong ipapautang sa inyo ang 2,000 piso. Sino ang nagsasabing hindi kami makakabili? Hindi lang kami bibili. Sisiguro naming hindi mo makukuha ang bentang ito. At umalis sa Shen Group. Sino ka ba? Ang pinakamayaman sa Longchen. Ha? Ito ba ang tingin mo sa customer service? Assistant Ann, may 2 nanggugulo rito. Wala silang pera para bumili, pero nagpapanggap na mayayaman. Palabas sila. Tumahimik. Sir, hello. Ako ang namamahala sa property na ito. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa abala na dulot ng ugali ng aming staff. Ang apartment na ito, ibebenta sa inyo sa 90% discount. Ano? Hindi pwede. Sa anong dahilan? At tinatanggal ka. Umalis. Congratulations, sir. At congratulations, Imashen. Thank you. Aalis na kami. Ang kampanyang ito ay nag-alok sa akin bilang security specialist noon. Hindi ako nakapunta dahil sa mga dahilan sa pamilya. Ngayon, para sa iyo at sa baby. Sa tingin ko pwede kong subukan. Noon, ang kampanya, gustong kumuha ng security specialist sa mataas na presyo. Siya talaga. Ay, ikaw pala. Ikaw nga talaga. Maliit nga ang mundo. Nagkita ulit tayo. Hello. Ito ang resume ko. Ay, wow. Special Forces ka pala? Hindi imposibleng umangat ka. Pumunta ka sa bahay ko mamayang 10:00. Pumunta ka sa bahay ko. Huwag kang magmalaki. Gusto mo ba talagang matanggap sa kumpanyang ito? Kailan pa nangyari yun? Kailan pa nagsimulang sumunod ang Shen Group? Kailan pa nagsimulang sumunod ang Shen Group? Sa'yo, Lian. At paano ka nakapasok dito? Pamporma lang ba ang mga gwardiya? Pinapapasok lang kahit sino. Iyon din ang itatanong ko sa'yo. Sa pagkakaalala ko, ang pamantayan sa pagkuha ng empleyado ng Shen Group ay hindi bagay sa'yo. Eh ano naman, kahit papaano nakapasok ako. Hindi tulad ninyong dalawa, hindi man lang makapasok. At saka, ngayon ako ang paborito ng boss. Kung guguluhin mo ako, pagsisisihan mo yan. Talaga, hindi ko alam na may paborito, ang boss na tulad mo. Sigurado akong, hindi mo pa siya nakikita ng personal. Sinong nagsabi? Araw-araw ko siyang nakikita. Noong huli, inimbita pa nga niya ako sa isang gala. Isang gala. Nakapunta na ba kayong dalawa? Mga probinsyana. Oh, malakas ka pala sa kanya, ha? Eh bakit hindi mo siya tawagan ngayon? Ako, baka abala siya. Marami siyang ginagawa. Hindi siya mag-aksaya ng oras para makipagkita sa inyong mga walang kwenta. Lian, hindi ka lang talaga matalino. Mahina ka pa magsinungaling. Ikaw, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Tatawagan ko siya ngayon din. Kaibigan ko yan. May tao sa HR na nagngangalang Lian. Alamin mo, hanapin mo kung sino ang nag-interview sa kanya. Hinala ko, peke ang resume niya, o kaya may connection siya sa loob ng kumpanya. Sige, kung totoo yan, MS, Shen, ano ang plano mong gawin? Tanggalin ka agad, kasama na ang tumulong sa kanya. Ano, sumagot ba siya? Huwag kang magyabang. Nasa meeting ngayon si Ina Shen. Normal lang na hindi niya masagot ang tawag mo. Tara na. Kung may ganyang klaseng tao dito, hindi maayos ang kumpanyang ito. Huwag kang maghusga agad. Hey, maniwala ka man o hindi, marunong akong manghula. Mahuhulaan ko na si Lian ay matatanggal na sa trabaho. Siguro si Iwa Shen yon. Tapos ka na.
Lian mula sa EK, ikaw ay pinaghihinalaang nandaya sa iyong resume. Mula ngayon, ikaw ay natanggal na. Ang galing mo. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, ang malaking kumpanyang tulad ng ShenCorp ay walang mga taong hindi karapat-dapat. Ikaw ang nag-ulat sa kanya? Oo, nahuli mo ako. Alam ko na, ang talino mo. Halika na, umuwi na tayo at mag-empake. Mamayang gabi, maghahanda tayo ng masarap na handaan para ipagdiwang ang bagong bahay natin. Sige. Yun, tulog na siya. Kakatulog lang niya. Kakatulog lang niya. Sige, uwi na ako sa kwarto ko. Sige, okay. Ako sa kabilang side, ikaw dyan. Sige. Ang walang kwenta talaga ni nanay. Walang alam sa pag-ibig. Hindi man lang makapagmaneho ng lalaki. Mukhang kailangan kong sumaklolo. Tulungan siyang habulin si tata. Sige, mauna ka na. Tatay, hindi ako makatulog. Gusto kitang katabi matulog. Hindi ba't kakatabi lang? Sa'yo ni tatay. Okay lang. Siguro pwede naman ito. Ako na ang magpapatulog sa kanya. Mauna ka na sa kwarto mo. Nanay! Gusto kitang katabi matulog. Malaki ang kama ko. Kasya tayong tatlo. Shen Wanwan, ilang taon ka na? Nag-aayaw pa rin sa pagtulog, kasama sina nanay at tatay. Nanay, gusto kitang katabi matulog. Okay? Pag nakatulog na siya, uuwi na ako sa kwarto ko. Mabilis naman siyang makatulog. MMHMM. Nanay, huwag kang matasipon. Bilis, yakapin mo si tatay. Nako, sino pa ang makakatanggi nito? Bakit mo ako hinahawakan? Ay, ikaw, ginamit mo ang pag-aliw sa bata bilang dahilan para makapasok sa kama ko. Sino ang pumasok sa kama mo? Kagabi, malinaw na. Dalawang hiwalay na kumot ang meron tayo. Kakaiba, paano naging isa na lang? Nasaan si Wanwan? Wanwan. Wanwan. Sige na. Huwag kang magalit sa bata. Siguro, dahil sobrang lamig kagabi, kaya kinuha ng bata ang kumot. Bukod pa riyan. Legal na tayong mag-asawa ngayon. Ang paghahati sa kumot ay okay lang. Bastos ka. Wanwan, gagawa si daddy ng almusal mo. Bibigyan ko sila ng mas magandang buhay. Emma Shen, ang hirap makipagkita sa inyo. Salamat sa pagpunta niyo ngayon. Emma Shen, sana ay pag-isipan niyong makipagtulungan sa amin. Pakiusap. Emma Shen, hayaan niyong ako ang magbuhos ng inumin niyo. Inumin ninyo. Aray, pasensya. Emma Shen. Gufan. Pasensya na talaga ako dyan. Shen Jiaoyi, anong ginagawa mo rito? Hindi ba, si Mr. Ma mula sa Ryan Tech ang nasa loob? Bakit ka umiinom kasama niya? Naalala ko lang, mag-aaral na sa kindergarten si Wanwan, di ba? Mas maraming order, mas malaking komisyon. Teka, mali yan. Naalala ko, tinawag kanyang Ems, Shen. At mukhang pinupunasan niya ang pantalon mo. Hindi Ems, Shen. Ito ay Shen Kong. Nagsinungaling ako at sinabing Shen Kong ang pangalan ko. Shen Kong. At hindi yun pagpupunas ng pantalon ko. Hinahawakan niya ako. Kung hindi ka dumating agad, siguro sinapak ko na siya. Grabe naman yun. Halika na, sundan mo ako. Sino sa inyo ang pumilit sa asawa kong uminom? Ako.
Hindi lang pinainom ang asawa ko, hinipuan mo pa siya. Gusto mo talagang may kasabay uminom? Sige, heto, samahan kita. Masaya ka na? Ayos lang ako, ayos lang. Kung muling mang-aapi ka sa asawa ko, babatuhin. Kita, Hindi na, hindi na. palalampasin ko ito ngayon, pero huwag nang maulit. Pumunta ka bukas sa kumpanya para pirmahan ang kontrata. Salamat, Innocent. Innocent, salamat. Hindi ko noon napansin na malakas ka palang uminom. Hindi naman ako malakas uminom dati, pero kung may mang-aapi sa'yo, hindi ako pwedeng manahimik lang. Ay, ang bigat mo. Huwag kang makatulog. Hindi kita kayang buhatin. Heto, uminom ka ng tubig. Kumusta, mga kasama? Ako si Gufan, isa akong safety officer. Inaasahan kong makapagtulungan tayo. Gufan. Gufan, bakit ba lagi mo akong ginugulo? Gucci. Sino ka ba? Ang pinakamayaman sa Longcheng. Ha? Ganyan ba ang serbisyo ninyo? Assistant Ann, may 2 gulo rito. Hindi naman kayang bumili ng bahay. Nagmamagaling pa. Paalisin niyo sila. Tumahimik ka. Sir, kumusta? Ako ang namamahala sa property na ito. Nakikiramay ako dahil sa hindi magandang ugali ng aming empleyado. Nagkaroon kayo ng abala. Ang apartment na ito, ibebenta namin ito sa inyo sa 10% ng orihinal na presyo. Ha? Hindi, bakit? At saka, tinanggal ka na. Hindi ba't natanggal ka sa sales department ng Shen Group? Paano ka naging? Nagbago bilang isang safety officer ng Shen Group? Ano naman? Ipinapakita lang na ang talento ay kinikilala kahit saan. Ang hamak na gwardiya na tulad mo ay hindi karapat-dapat maging kasamang safety officer ng Shen Group. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo'y mababa ang posisyong ito para sa'yo? Umalis ka na. Walang pumipigil sa'yo. Gufan, may bumili ng set ng kagamitan sa pagsusulat. Ang paghahatid nito ay sa'yo na ngayon. Naririnig mo ba ako? Ito ang set ng kagamitan sa pagsusulat para kay Emma Shen. Ito ang kailangang kaligrapiya ni Ginoong Shen. Ginoong Shen, ang CEO ng grupo. Ano, mayroon ka bang ibang ideya? Iniisip ba ni Ginoong Shen na karapat-dapat ka sa oras niya? Ihatid mo lang ng maayos ang kaligrapiya. Ito ay galing sa master, na siyang Kinyon. Isang piraso lang, halaga nito ay 30 milyon. Kung masira mo ito, diretso ka sa kulungan. Parang pipi. Ginoong Shen, isang babaeng magulo ang personal na buhay. Tuwing binabanggit siya ni Zhao Yi, mukhang hindi siya komportable. Tiyak na marami siyang naging problema sa kanya. Kung kaya kong bayaran, gugutay-gutayin ko na ito ngayon. Ay, Ma'am, ayos ka lang ba? ay, muntik mo na akong mapatay. Bilis, kunin mo ang telepono mo at i-record ito. Kunin mo ang telepono mo at i-record mo. Ay, ma'am, hindi ko sinasadya. Dalhin kita sa ospital. Mukha kang mabait na batang lalaki. Gwapo at maayos ang itsura. Bakit ka tumatakbo ng ganyan? Nabangga mo ako. Muntik mo na akong mapatay. Pintura lang yan. Kailangan mong bayaran ako ngayon din. Sige, ma'am. Magkano ang i-transfer ko? Dahil magalang ka naman, at hindi ka naman pangit tingnan. Bigyan mo na lang ako ng 10,000. Sige, pakita mo ang payment code mo. Hoy, bakit mo itinapon ang cellphone ko? Ha? Okay lang naman, di ba? Ha? Tandaan mo sa susunod, na pumili ka ng pinturang hindi masyadong mabaho. Ano? Sinasabi mo sa akin na ikinasal ka na? Paano mo ko nalinlang ng ganito? Maria, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Si Daddy yun! Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Ang bilis naman. Si Daddy. Paano niya nalaman kung saan tayo nakatira? Ganun kabilis? Pero wala pa akong napaghahandaan. Ano nang gagawin natin?
Maria, kalmahan mo muna. Hindi mo siya pwedeng makausap ngayon. Sinabi ko sa kanya na, junior clerk lang ako sa Shen Corporation. Ano? So dinadaya mo siya para pakasalan ka? Pasensya na, pasensya na. Ma, tingnan mo, bakit hindi ka muna magpalit? Kung hindi, mahirap ipaliwanag. Please, sige na, go. Wala sa bahay? Honey, Daddy! 1-1. Gufan. Hindi ba ito ang bahay ni Mr. Shen? Anong ginagawa ninyo dito? 1-1. Gufan. Hindi ba't dito nakatira si Director Shen? Anong ginagawa ninyong lahat dito? 1-1. Ninang ko na siya ngayon. Tuloy ka. Ito ang nanay ko. Ang tagaluto ng pamilya. Nanay, Narinig mo ba yon? Tinawag niya akong nanay. Gusto pa rin ng anak ko ng lalaki, di ba? oh, Kaya, ganyan talaga ang nanay ko. Mayroon siyang maling akala tungkol sa akin. Xiao Fan, unang beses kitang makilala. Gusto kang bigyan ng nanay mo ng kahit ano. Sana ayos lang sa iyo. Hoy, nanay, nanay, nanay. Xiao Fan, halika rito. Ito ang mana ng pamilya Shen. Ang singsing na golf blue. Ikaw ang mag-ingat nito. ma, bahay ito ni Mr. Shen. Hindi talaga tayo dapat naghahalongkat ng gamit. Tama, Maria. Kahit na, 10 taon ka na sa pamilya Shen. Pero, hindi naman ito sarili nating bahay. Yun, ang gamit ng iba, hindi natin basta-basta pwedeng kunin. Kailangan mong maintindihan ang iyong kalagayan. Ikaw ang katulong ng pamilya Shen. Akin na yan, ingat. Xiao Fan, ano ang trabaho mo? Ilan kayo sa pamilya? Malayo ba ang bahay niyo rito? Maria, Nagtatrabaho rin ako sa Shen Group. Security personnel ako. Medyo komplikado ang sitwasyon ng pamilya ko. Taga rito lang ako. At malapit lang naman ako sa kumpanya. Security officer. Napakababang posisyon. Baka isipin ng mga hindi nakakaalam na inaapi ka namin. Bukas, magiging executive ka na. Maria, May sarili ka pa namang kumpanyang pinamamahalaan. Guardia. Maliit na posisyon lang. Baka isipin ng iba na inaapi ka namin. Bukas, magiging executive ka na. Maria, may kumpanya ka pa naman. hindi totoo yan. Ang nanay ko, hindi naman niya naiintindihan ang mga titulo sa trabaho. Matanda na siya, nagsasalita lang siya ng walang basehan. Normal lang yan. Maria, saan ka nakatira? Oo nga pala, mahal. Bakit ka ba pumunta sa pamilya Shen? Sa simula pa lang. Muntik ko nang makalimutan. Dumating ako para ihatid ang kopya ng kaligrapiya kay Ginoong Shen. Ito na. Pinahatid lang sa akin ng mga gwardya. Narinig kong 30 milyon ang halaga nito. Maingat na maingat ako sa pagdala rito. Paano nangyari ito? Gufan, pinadala ako para tingnan ang isang bagay. Ang scroll ng calligraphy, kung mayroong problema. Siguraduhin mong maihatid mo ito ng maayos. Isa itong obra maestra, ng dakilang Yang Kinyon. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Kung masira mo ito, dire-diretso ka sa kulungan. Nanay, kasamahan ko ito. Ako ang magbubukas ng pinto. Ano? Nakita ba ni Emerson ang scroll? Ako. Maraming tao. Bakit narito rin ang asawa mo? Mr. Shen ay hindi nasa bahay ngayon. Pinapahatid ko sa iyo ang isang scroll. At dinala mo ang buong pamilya mo. Ano ang kahulugan ng ganitong pagpapakita? Sinusubukan mo na magnakaw ng bagay sa bahay ni Emerson. Gucci, bantayan mo ang iyong salita. Asawa ko ito. Kawani ni Ginoong Shen. Ang galing naman. Ang isang promdi na tulad niya ay matatanggal kay Ginoong Shen. Sa tamang panahon lang. Gufan, nasaan na ang balumbon ng kaligrapiya?
Umalis ka nga dyan. Gufan, paano mo ito nag-deliver? Alam mo ba, na ang balumbon na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon? At ikaw ang sumira nito. Kakasuhan ka nila. Ano nang pinag-iingay mo dyan? Isang piraso lang ng kaligrapiya yan. Sino ang may pakialam sa'yo? Ano ba ang alam mo? Ito ay gawa ng dakilang kaligrapo na si Yang Kidyon. Masaya ang pakiramdam ko ngayon dahil nakita ko ang aking manugang. Kaya yung 30 milyon, kalimutan na lang natin yan. Hoy, Al. Sino ka ba? Ito ay isang bagay na gusto mismo ni Ginoong Shen. Ano nang pakialam mo? Biyenan ko siya, ang tagaluto ng pamilyang Shen. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Ah, katulong lang pala. Akala ko, siya ang matriarch ng pamilyang Shen. Kung ayaw mo sa 30 milyon, sige. Sino ba ang pinagmamalaki mo? Wala akong pakialam. Ano ba ang relasyon niyo sa mga Shen? Pero, mga katulong lang kayong lahat, anuman ang uri. Ang scroll na ito na kaligrapya ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Kayo, kahit magtrabaho kayo habang buhay, hindi pa rin kayang bayaran yan. Ang scroll na ito. Kaya itong bayaran ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Kasi, peke ito. Sa pinakamataas, 100 lang ang halaga nito. Anong klaseng biro iyan? 100? Ano ba ang alam mo sa kaligrapya? Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Kasi kamakailan lang, bumili si Jishen ng kaparehong scroll sa isang auction. Eksaktong kapareho. Nakasabit iyon sa kanyang studio ngayon. Maria, hindi ba ikaw ang tagaluto ng pamilyang Shen? Sumama ka sa akin. Nanay, matagal ka nang hindi nagsusulat, di ba? Pero para sa kanya, kaya kong hawakan muli ang brush. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ganyan pa rin ang galing mo. Ang galing mo sa pagguhit ay pareho pa rin. Sino ang mag-aakala na ang kilalang kilala sa buong mundo, na si Master Yang Chindian, ay ikaw pala? Pinupuri mo lang ako. Ito ang tunay na gawa ni Master Yang Chindian. Tingnan mong mabuti. Totoo nga ito. Paano nangyari yon? Gucci. Kung malaman ni Ginoong Shen, na ipinadala mo ang peke kay Gufan, sa tingin mo ba talaga, makakapagpatuloy ka sa trabaho, sa Shen Corp? Swerte mo lang ngayon. Hindi na ganito kadali sa susunod. Wala nang ang susunod. Tinatanggal ka. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ginoong Shen, sa tingin mo basta-basta mo lang ako matatanggal. Tinatanggal ka. Huwag kang pumasok bukas. Umalis ka na dito. Sandali, supervisor. Paano mo nalaman na nag-resign siya? Ikaw ba ang Ginoong Shen? Isa lang akong clerk. May mga naririnig ako. Matagal na siyang nasa listahan para matanggal, dahil sa mahinang performance. Ako lang ay nagpapanggap. Xiaofan, gabi na. Kailangan kong matulog. Umuwi na kayo. Nanay. Nanay. Ako ang mag-aalaga sa mga bata para sa iyo. Mag-enjoy kayong dalawa. Anong nangyari sa mama? Bakit mukha kang guilty? Hindi ako. Mukha kang guilty din. Sige, uwi na tayo. Malamang pagod ka ngayon. Tutulungan kitang mag-relax pag uwi. Ang pamilya Go ang gumawa nito sa atin. Seryoso ang epekto nito sa buhay natin. Ikaw ang pinakamahalaga kong pamilya. Kailangan kong puntahan sila para linawin ang mga bagay. Hindi ko hahayaan masaktan ka. Maging mabuti. Hintayin mo ako dito. MMHMM. Anong ginagawa mo? Gufan. Gufan, baliw ka ba? Kalmado lang ako. Hindi na ako parte ng pamilya ninyo. Bakit ba lagi mo akong ginugulo? Gusto ko lang makita kang miserable.
Kapag mas masahol ang buhay mo, mas masaya ako. Ngayon, ako ang minamahal ng mga magulang natin. Hindi ikaw at yung hamak na ina mo. Kung hindi, bakit siya magloloko? Gufan. Gufan, kung magpapatuloy ito, may masamang mangyayari. Isipin mo kami ng anak natin. Nangaliwa ang ama ni Ginoong Gu sa kanyang asawa habang sila ay kasal. Noong bata pa si Ginoong Gu, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagkasakit agad ang kanyang ina dahil sa depresyon at namatay. Napilitang tumira si Ginoong Gu sa ilalim ng ibang bubong. Na pala, pwede mong tingnan, yung email na pinadala ko sa'yo. Sir, mahirap ang buhay niya mula pagkabata. Madalas siyang bugbugin at apihin ng kanyang madrasta. Ang mga email na yon ang patunay. Binibining Shen, huwag mong palalampasin ang pamilya nila. Noon, lumapit ba ang pamilya Gu sa akin para sa isang kolaborasyon? Pero, hindi mo ba naisip na masyadong maliit ang kanyang kumpanya, kaya't mariin mong tinanggihan? Ayusin mo. Bukas ng tanghali, alas 12, magkita tayo sa Xingyao Tower. Opo, Sisiguraduhin kong maayos ang pagtrato sa kanila. ma. Ano nang nangyari? Ano ba yan? Ang daming pasa sa katawan mo. Sinakal ako ni Gufan. Gusto niya akong patayin. Walang kwentang duwag. Ang kapal ng mukha. Naglakas loob siyang sakalin ang anak ko. Sasagutin ko siya ngayon din. Oy. Ano nang balita, ma? Ang pinakamayaman sa Longsheng. Tumawag ang assistant ni Emma Shen. Magkikita tayo bukas tanghali para mag-lunch. Yung pinakamayaman, yung tumanggi sa atin, para sa partnership noon, bakit siya pumayag ngayon? Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, maganda ang future ng kumpanya natin. Narinig ko na ang pinakamayaman sa Longsheng ay kilalang kilala sa kagandahan. Kung swertehin ka at mapansin ka niya sa hinaharap, ang buong ekonomiya ng Longsheng ay mapapasa kamay ng pamilyang Gu. Gets ko, ma. Ang social naman ito. Pagdating ni Emma Shen mamaya, kailangan mong mag-iwan ng magandang impresyon. Sikapin mong mapasunod siya. Alam ko, ma. Sisiguraduhin kong maalala ko ni Ella Shen ng mabuti. Ikaw siguro si Emma Shen. Ikaw ang mura lang na asawa ni Gufan. Sayang ka talaga. Bakit ka nakaupo sa pangunahing upuan? Naniniwala ka bang tatanggalin ka ni Ishen kapag nalaman niya? Nababaliw ka ba? Nanay, umupo ka. CJ, ihandog ang red wine na dala natin para kay Ishen. Yan lang ang kayang ialok mo. Hindi man lang titingnan ng assistant ko. Ang ganitong klaseng alak. Ang yabang mo naman. Sino ka ba? Assistant, kami ay mga bisita na espesyal na inimbitahan ni Ishen. Maniwala ka o hindi, mapapawala kita. Sa Shen Corporation, sa isang salita ko lang. Nanay, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa ganyang klaseng tao. Ang boat ng red wine na nasa mesa, malamang peke ang binili niya sa second-hand market. Hindi siya karapat-dapat na uminom ng alak na ganito ang kalidad. Kapag ako na ang naging pinakamayaman sa Longsheng, pwede ka lang lumuhod sa sahig at maglinis ng sapatos ko. Sino ang maglilinis ng sapatos kung kanino? Hindi naman sigurado yan. Oh. Assistant Ann, nandito na si President Shen. President Shen. Hindi ba't nandyan lang nakaupo si President Shen? Ah, Swinerte ka lang ngayon. Pero hindi na ganon kadali sa susunod. Wala nang susunod. Tanggal ka na. Sino ka ba? President Shen, akala mo basta-basta mo lang ako matatanggal. Tanggal ka na, huwag ka nang pumasok bukas. Umalis ka na dito. Hayaan mong magpakilala ulit ako. Ako si Shen Zhaoyi. Ang President Shen na pinag-uusapan ninyo. At ako ang legal na asawa ni Gufan. President Shen, dati kami ay bulag dahil sa aming kamangmangan. At nakasakit sa inyo. Maging mapagpatawad po sana kayo. At patawarin ninyo kami. Pwede mo akong latin ng lahat-lahat pero ang pagtrato mo kay Gufan ay hindi mapapatawad. Noong bata pa si Emergyu, naghiwalay ang kanyang mga magulang, nagkasakit agad sa kalungkutan ang kanyang ina at namatay. Napilitang manirahan sa iba si Emergyu. Na pala, pwede mong tingnan, ang email na ipinadala ko sa'yo. Mahirap ang kanyang kabataan, madalas siyang bugbugin at bulin ng kanyang madrasta. Ang mga email na iyon ang patunay. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Paumanhin, Ima Shen, kami ang nagkamali.
Lakasan mo. Ano, hindi ka pa kumain. Hindi ba magsusorry ka sa akin? Halika na. Tingnan natin kung gaano ka sincero. Ang pagkain dito ay hindi mura. Heto, inumin mo ito. Tapos pag-iisipan ko kung papatawarin ko ang buong pamilya mo. Ayaw mong inumin, o mina maliit mo, ang pagkain dito. Shen, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Eh bakit hindi kayo umiinom? Ayaw mo inumin, o sa tingin mo hindi maganda ang pagkain dito, yun lang. Hindi yun ang ibig sabihin ni Shen. Bakit hindi ka umiinom? Tayong lahat ay parte ng Gu family. Noong bata pa si Gufan, maaaring kinain lang niya ang mga tirang pagkain. Shen, huwag kang magpakababa sa aming level. Pangako namin, hindi na kami magdadasa na sumalungat sa Gufan ulit. Simula ngayon kapag nakikita namin siya, aalis kami sa daan niya. Hindi sapat yan. Parang pinapalampas mo kami ng madali. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang buong pamilya mo ay umalis. Simula ngayon, mawala sa Longcheng. Shen, pero, ang negosyo ko. Para sa negosyo mo. Huwag mo itong alalahanin, dahil sa hindi pa 2 araw. Ang Gu family ay ideklarang lubos na bankrupt. Ngayon sino ang nagpapakumbaba? May isa pang bagay. Tungkol sa tunay kong pagkatao. Kung may lakas kang magsabi kahit isang salita, sa Gu fan. Hindi lang ito, ang pagkakatapon sa Longcheng. Shen, alam naming nagkamali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Alam naming nagkamali kami. Shen. Ay, hindi, wala na tayo. Talagang wala na tayo. Ano ang gagawin natin, Mom? Ano ang gagawin natin? Mahal, pagod ka siguro sa trabaho. Kakaiba. Hindi nagkagulo ang Gucci mula noong insidente noon. Tahimik siya mula noon. Hindi talaga siya ganun. Gufan, nasaan ang kopya ng calligraphy? Umalis? Gufan, paano mo lang ibinigay? Alam mo ba, ang kopya ay nagkakahalaga ng $30 million. Paano mo naman napakialam yan? Magkakaroon ka ng kaso. Ano nang pinag-iingay mo? Calligraphy sheet lang yan. Ano nang espesyal sa'yo? Ano nang alam mo? Galing yan sa isang master. Ang sulat ni Yang Qin yun. Anong kakaiba dun? Ikaw ba yon? Anong relasyon mo sa President Shen? Hindi. Mahal, pagod ka siguro sa trabaho. Relax ka, tulungan kita. Bukas, may meeting ka sa isang malaking client, di ba? Ipakilala ko sa inyo ang isang tao, isang major client, kilalanin nyo. Janyan M. Rajayang. Ikaw si Gufan. Ikaw, kilala mo ako? Siyempre, noong nasa abroad ako, alam ko na ang tungkol sa'yo. Pero parang hindi kita nakita dati. Sigurado ka bang tama ang hinahanap mo? Para sa misyon na ito, gusto kong italaga. Si Ginoong Gu ang maging buong responsable. Ako, Heto ang kontrata. Tingnan mo. $800,000 na bonus. Narinig ko ang tungkol sa'yo, mula sa isang kaibigan. Mahirap ang lihim na escort mission na ito, kaya gusto kong ipagkatiwala ito sa'yo. Ikaw ang pangalawang tao. Pagkatapos ni Ginoong Shen, na walang pasubaling naniniwala sa akin. Wala yon. Sa tingin ko ang ugnayan natin, ay lampas pa sa isang misyon lang. Ano ang ibig mong sabihin doon? Wala masyado. Libre ka ba mamayang gabi? Pwede tayong mag-dinner ng magkasama. At pag-usapan ang misyon. Sige. May Chinese restaurant malapit dito. Pwede tayong mag-usap habang kumakain. Pero hindi ko gusto ang mga masisikip na lugar. Sa bahay mo na lang tayo pumunta. Sa bahay ko? Ay. Isang walang halaga na 800,000. Iyon lang ang kinailangan para mapasunod ka. Ano ang ibig mong sabihin sa walang halaga, Shen Jiaoyi? 800,000 yon. Sabihin mo. Magkano ang kinita mo noong nakaraang buwan? Noong nakaraang buwan. Mga ilang milyon, siguro. Huwag na tayong magsalita ng walang kwenta, ha? Gufan. Sa totoo lang, ako. Maaari mong buksan ng alak, ako ang magbukas ng pinto. MHM. Pasok ka. Hayaan mo akong ipakilala ka. Ito ang aking asawa.
Hindi ka dapat dito. Mahal, Juan, ikaw at ang aking asawa. Kilala mo ang isa't isa? Paano mo alam na ang pangalan niya ay Wanwan? dahil ako ang tunay na ama ng Juan. Ang dating asawa ng Shen Zhaoyi. Kailan ka bumalik sa bansa? Mga ilang araw na ang nakalipas. Kailan ka ikinasal, at itinago mo ng husto ang asawa mo? Pakialam mo ba yun? Zhaoyi, pwede bang? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi pa rin kita malimutan. Hindi mo ako nililimutan. Siyempre, hindi kita malilimutan. Ang pakikipag-asawa ko sa'yo ay dahil lang ikaw ang ama ni Wanwan. Pero hindi mo kailanman ipinakita sa kanya ang pagmamahal. Kaya, ang pagsasama nating ito ay hindi na kailangang magpatuloy pa. Sa huli, hindi kita mahal. Daddy, natatakot ka ba? Natakas si Mami kasama yung masamang tao? Anong ikakatakot doon? Hindi ganoon ang mommy mo. Napakabait ni Daddy kay Mommy. Nag-uusap ba kayo ng palihim tungkol kay Mommy? Sinasabi na masama si Mami. Nag-isa siyang lumabas. At iniwan tayo sa bahay. Para mamasyal kasama ng ibang lalaki. Shen Wanwan, masyado ka bang sinuspoil ni Mommy nitong mga nakaraang araw? Nag-usap lang ako kay Jiang Yan. Tapos, dali-dali akong lumabas para bumili ng prutas para sa inyo. Anong pinag-usapan ninyong dalawa? Sabi niya, gusto niya, nabigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi ko, hindi, pwede. Bakit kayo nag-divorce sa una? Dahil, siya ang ama ng anak ko. Pero walang pagmamahal sa pagitan namin. Aksidente lang talaga, nalaman ko, na hindi niya talaga minahal ang Wanwan namin. So bumalik siya para sa'yo ngayon? Siguro, sa huli, hindi rin niya mahal ang bata. Kung para sa kapakanan ng bata, pwede pa rin silang magkita. Siyempre, siya ang tunay na ama. Gufan, ikaw ang asawa ko. Alam ko. Tapos bakit mo kami pinapalayo ng anak, hindi ka ba natatakot na baka? Talaga. Hindi ako natatakot. Nagtiwala ako sa'yo. Sa huli, ex-husband mo siya. Tayo ang pamilya ngayon. Mahal. Ang buong kumpanya natin ay magbabakasyon simula Biyernes. May plano ka ba para sa weekend? Ang weekend, parang may gagawin ako. Sabi ng supervisor ko kasama ang bonus na $7,000. Pero, ang buong pamilya natin hindi pa lumabas magkasama. Sa Hindi matagal pa na nakalabas panahon. magkasama. Hindi pa kami nakalabas magkasama. Wanwan gusto rin. Lumabas kasama natin. Daddy! $7,000! Kailangan mong kunin ang deal na yan. Para, sa weekend, Mommy makakapagdala sa amin para maglaro. Shen Wanwan. Hindi ba sinabi mo, ang kindergarten ay nag-organisa ng weekend outing para sa lahat? At sinabi mo, gusto mo pareho tayong pumunta. Eksakto, kaya nga opisyal kong inaanunsyo, ang buong kumpanya ay magbabakasyon simula Biyernes. Mommy! Mami, masyado kang maraming pera. Masyado pa sa sapat. Sapat para sa mga anak ng mga anak natin, para hindi na mag-alala. Ang ilang milyon para sa'yo ay parang patak sa balde. Kaya okay lang kung nawala. Parang, panahon na para maglinis sa Gufan, tungkol sa sino ako talaga. Hoy, Gufan, yung trabaho mamayang hapon, hindi mo na kailangang gawin. Bakit? Yung anak mo, nag-aaral sa kindergarten ng Nose Art, di ba? Yung kumpanya natin, may pakikipagtulungan sa kanila. Kahit sinong bata na nag-aaral sa kindergarten ng Nose Art ay mayroong bayad na leave. Sa weekend na ito, At itong pakikipagtulungan. Bakit ngayong linggo? hindi mo alam, nag-organisa ang kindergarten ng outdoor trip ng magulang at anak. Kaya pala. Nang tumawag sila dati, ito pala yun. Di aalis na ako ngayon. CJ, naiinggit talaga ako sa'yo. Yung kalidad ng pagtuturo sa Nose Art ay masasabing pinakamaganda sa Longsheng. Yung anak ni Emerson ay doon din nag-aaral. Si Mr. Shen, may anak? Hindi mo alam? Hindi ko naman tinanong dati kung ano ba talaga ang trabaho ni Zhaoyi. O bakit parang ang lakas ng impluensya niya. At yung ibang sinasabi nila. Pero baka naman, lumipat na ng eskwelahan yung bata. Dahil sobrang yaman ni Emerson. Sige na.
Ang chismis tungkol kay Emerson ay hindi natin dapat pag-usapan. Hayaan mo na. Walang saysay ang pag-iisip ng sobra. Ang mahalaga ay mamuhay ng maayos sa kasalukuyan. Si Zhao Yi ay hindi magsisinungaling sa akin. Zoe, ang sarap mong makita muli. Huwag mo akong hawakan. Malinaw na sinabi ko sa iyo noong huli. Ayokong. Pumunta ka pa rito para makita ako. Nakalis din siya. Nanay, bakit ba siya? Napakabait sa atin itong mga nakaraang araw. Kasi, anak, ang gusto niya ay ang pera ni nanay. Masamang tao siya. Ay pangako mo sa akin. Mula ngayon, hindi na natin siya papansinin. Okay. Okay. Wala siya kumpara kay tatay. Sana nandito si tatay. Tara na. Gufan. Nakita kita sa tabi ng kalsada kanina. Bakit hindi ka lumapit? May outdoor sketching activity kami sa kindergarten ngayon. Dumaan lang ako para tumingin. Ah, ganun ba? Pero matagal na nilang tinawagan ako. Sa totoo lang, ako ang tunay na ama ni Juan Juan. Kasi naman, gusto mo talagang makasama ang mga bata. Gufan, hindi mo naiintindihan. Hindi lang para makasama si Juan Juan ang dahilan kung bakit ako bumalik. Gusto ko ring pakasalan ulit si Shen Zaoi. So simula pa lang, nag-apply ka sa akin para magtrabaho. Para lang malapitan sila? Tama ka. Isa ka lang namang mababang gwardiya sa Shen Group. Paano ka magiging karapat-dapat kay Shen Zaoi? Bakit naman hindi? Malamang hindi sinabi sa'yo ni Zaoi ang totoo niyang pagkatao. Anong ibig mong sabihin? Si Shen Zaoi, ang kilalang si Ma Shen, ang CEO ng Shen Group, ang pinakamayaman sa Longsheng. Ano? Hindi mo inaasahan yon, di ba? Si Shen Zaoi ay matagal nang itinago ang pagkakakilanlang ito. Ngayon, sa tingin mo ba, ang kaliit-liit mong sahod ay karapat-dapat para sa kanya? Tara, Emma Shen, ako na ang maglalagay ng alak para sa'yo. Hindi ba't bahay ito ni MS, Shen? Anong ginagawa ninyong lahat dito? Magkano ang kinita mo noong nakaraang buwan? Noong nakaraang buwan. Mga 10 milyon, siguro. Lani, nagmamalaki ka lang. Ginoong Gyu, ikaw, paano ka ba nalasing ng ganito? Akin na yan. Bakit ka nag-inom mag-isa sa kalagitnaan ng gabi? Naghihintay sa'yo sa bahay ang misis at mga anak mo. Ayaw ko nang umuwi. Wala akong anak. Wala akong asawa. Lahat sila nagsisinungaling sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Ang asawa ko ay si Shen, ang CEO. Siya ang pinakamayaman sa Longsheng. Alam mo ba? Siya. Hoy! Dahan-dahan. Ingat. Titingnan ko kung anong oras talaga siya uuwi. Hello, ang numerong iyong dinyal. Hoy, Gufan. Anong nangyayari? Kayong mga. Saan kayo galing? Ginoong Shen. Masama ang mood niya, nakainom siya ng kaunti. Kaya, aalis na ako. Sandali. HMM. Salamat sa paghatid sa kanya. Walang anuman, Ginoong Shen. Sinabi ba niya sa iyo kung bakit siya nagagalit? Well, dapat na akong umuwi. Sige. Ingat sa pag-uwi. Huwag mo akong hawakan. May asawa ako. Gising na. Ako ang asawa mo. Asawa? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Malinaw na ikaw si Shen, ang CEO. Natatakot ka ba na manloloko ako para sa pera? Ikaw. Alam mo na ang lahat. Nalulungkot ako. Asawa ko? Hindi totoo yan. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ha, Gufan. Gising. Mahal, huwag mong kalimutang uminom ng honey water. Papasok na ako sa trabaho. Hintayin mong umuwi ako.
Shen Jiaoyi. Ano ang gagawin mo? Maliit na sinungaling. Paano ko dapat sabihin sa Gufan ang totoo kong pagkatao? Magkakaroon ba siya ng problema na may anak ako? Ginoong Shen, talagang kilala mo ba ang asawa mo? Anong ibig mong sabihin? Miss, lasing ka. Saan galing ang gwaping lalaking ito? Napakagwapo mo. Gusto mo pumunta sa kwarto ko. Kaya pala, yung lalaki noon, hindi pala si Jiang Yan. Si Gufan pala. 6 na taon na ang nakalipas. Naninirahan ka ba sa Green City Community? Kaya, noon mo pa pala ako tinanong tungkol doon. Hoy, bakit ka bumalik? Hindi ba't dapat nasa trabaho ka? Tatanungin kita, 6 na taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho ka ba bilang gwardya sa Green City Community? Oo. Lumulunok. Ikaw ba ay nagkaroon ng one-night stand sa isang babae? Paano mo nalaman? Jiaoyi, hindi ko naman itinago sa'yo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ako yung babae. Noong araw na yun, nalaman kong ang kumpanyang nasa abroad ay nahaharap sa napakalubhang krisis sa pananalapi. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta sa ibang bansa, baka hindi na ako makabalik sa loob ng maraming taon. Ang real estate sa Green City Community, ang unang pondo na naipon para sa IPO ng aking Shen Group. Kaya, umalis ako sa bahay, at doon ko ginabi ang huling gabi ko, bago ako umalis ng bansa. Hindi ko inaasahan yun. Kaya, ikaw pala yung babae noong gabing yon? Oo. Ako rin ang ama ni Wanwan. Oo. Ang galing-galing mong asawa. Isasigaw ko ito sa buong mundo. Boss, 3 araw mula ngayon, ikakasal na ako. Maghahati ako ng mga candy, at mga pulang sobre na may pera sa lahat. Tinago mo ito sa amin. Nung kumuha kayo ng lisensya, wala kang binigay na candy. Hindi ba't kasal na kayo noon pa? Kumuha lang kami ng lisensya noon. Hindi kami nagkaroon ng seremonya. Kaya ngayon, babawi ako sa inyo. Sino ang mapalad na babae? Kanino ka ikinasal? Ang swerte mo naman. Well, bakit hindi mo na lang tingnan? Baka matakot ka. Matakot? Nakita ko na ang lahat. Wala akong kinatatakutan. Hindi naman ito nagkataon lang, di ba? Ang CEO ng Shen Group ay ikakasal na sa loob ng 3 araw. Ang buong kumpanya ay bibigyan ng kalahating buwang bayad na bakasyon. Xiao Fan, hindi ko talaga kayang matutunan ang mga kasanayan mo. Pero yung kasanayan mong makisipsip sa mga boss, kailangan mong turuan ako niyan. Mahal. Mahal, anong tinitingnan mo? Ako ay buntis. Ano, paano ako naging? Napakagaling. Oo. 1-1. Magkakaroon ka na ng maliit na kapatid.